Kabanata 2231. Takot ang mababakas sa mukha ni Zia at parang may malamig na kilabot na gumapang sa kanyang gulugod. Tutal, magkapantay lang ang antas ng kanyang kakayahan at ni Hasa, ngunit hindi man lang nakayanan ni Hasa ang isang atake ni Severin. Bilang isang level 2 Paragon at isang Elder, hindi sana siya basta-basta matatalo ni Severin dahil pareho lang sila ng antas. Bukod pa roon, may dala ring espiritual na sandata si Hasa. Karaniwan, habang mas mataas ang antas ng isang cultivator, mas humahaba at mas tumitibay ang kanyang buhay. Hindi sila madaling matatalo gaya noong nasa antas pa lamang sila ng Warrior King o Warrior Emperor. Ngunit ang ganitong normal na sitwasyon ay hindi umaangkop kay Severin. Pinatay niya ang isang level 2 Paragon nang walang kahirap-hirap. Paano hindi makaramdam ng kaba, takot, at pagkabigla si Zia? Nang tuluyan ng tanggapin ni Zia ang katotohanan, mas pinili niyang isakripisyo ang espiritual na sandatang naaga na ni Severin at nagpasya siyang buhayin ang self-destruction spell nito. Kung karaniwang cultivator lamang si Severin, may kumpiyansa sana si Zia na matatalo niya ito. Ngunit hindi ordinaryo si Severin. Isa siyang kilalang prodigy sa South Sky. Kilala ang mga prodigy sa kakayahang hamunin at talunin ang mga taong mas mataas ang antas kaysa sa kanila. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Severin kaya pinili niyang sirain ang sarili niyang espiritual na kayamanan upang mapigil ito at mabigyan ng oras ang kanyang mga kasamahan na makatakas. Bago pa sumabog ang espiritual na sandata, agad nang napansin ni Severin ang mangyayari at mabilis siyang kumilos. Inilunsad niya ang isang panangga upang protektahan ang kanyang katawan upang hindi siya direktang tamaan ng pagsabog. Sa kabila ng mabilis niyang reaksyon, tinamaan pa rin siya ng shockwave ng pagsabog at itinapon siya ng ilang metro palayo. Nahilo ang kanyang ulo at may narinig siyang malakas na ugong sa magkabilang tainga. Nang muli siyang makapanatiling nakatayo, napagtanto niyang nakatakas na si Zia kasama ang iba pa. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo upang mawala ang hilo at agad niyang hinabol si Zia. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Hindi mangyayari iyon. Walang posibilidad na hahayaan niyang makatakas ang sinuman sa kanila. Kapag may kahit isa mang mabuhay at makapagbalita, magdadala iyon ng malaking panganib sa kanya. Sa ngayon, hindi pa siya sapat ang lakas upang harapin ang pinakamalakas na tao ng pamilyang Gar. Upang matiyak na walang mangyayaring hindi niya kayang tiisin, kailangan niyang patayin ang bawat Gar sa araw na iyon. Hindi na siya nagsayang ng oras at pinabilis pa ni Severin ang kanyang paglipad hanggang sa marinig niya ang ugong ng hangin na dumaraan sa kanyang tabi. Mabilis iyon na parang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit at ang kanyang katawan ay umiinit din na parang isang bulalakaw. Upang mas lalo pang bumilis, inilabas ni Severin ang Scarlet Sky Sword at bumuo ng isang liwanag na hadlang sa paligid ng kanyang katawan. Umiikot ang Scarlet Sky Sword sa paligid niya habang naglalabas ng isang malakas at matalim na sword wheel. Si Zia, na nangunguna sa iba, ay nakita si Severin na papalapit sa kanila mula sa likuran. Alam niyang hindi titigil si Severin hanggat hindi silang lahat patay. Lalo pang lumiliit ang distansya sa pagitan nila. Napakatindi at nakakatakot ang presensya ng Scarlet Sky Sword kaya't basang-basa ng pawis ang likod ni Zia. Alam niyang imposibleng makatakas ang lahat kung isasama pa niya sina Sean at ang iba. Dahil dito, nagpasya siya at mabilis na iwinasiwas ang kanyang kamay sa gilid. Sean, umalis ka na agad at lumayo ka rito. Sabihin mo sa pamilya ang nangyayari. Susubukan kong pigilan si Severin sa ngayon upang mabigyan kayo ng mas maraming oras na makatakas. Pagkatapos noon, binaliwala niya ang matinding takot ng iba. Mariin niyang kinagat ang kanyang ngipin at naglabas ng isang espiritual na sandata mula sa kanyang energy core. Isa itong lila at gintong singsing na kumikislap ng maliwanag at kapansin-pansin dahil sa mga prinsipyo na bumabalot dito. Ang pangalan ng espiritual na singsing ay Purple Gold Ring. Nagmula ang pangalan nito sa kulay ng singsing. Ito ang unang sandatang ibinigay kay Zia at ang sandatang daladala niya sa buong buhay niya. Ngayon, umangat na ito sa superior quality at ang lakas nito ay nasa rurok ng antas nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zia at agad niyang inihagis ang Purple Gold Ring kay Severin. Nasira ang espasyo sa dinaanan ng singsing at ang bilis nito ay lumikha ng kuryente dahil sa alitan ng hangin.
Nagbago ang kulay ng langit at hindi nakayanan ng lupa ang lakas ng sinag kaya nagsimula itong magbitak-bitik. Nakita ni Severin ang paparating na atake, bahagyang tinaas ang kanyang kilay, at ngumisi. Tumigil ka na sa paglaban at maghanda ka ng mamatay. Pagkatapos nito, inihagis niya ang Scarlet Sky Sword bilang kontra-atake. Lumipad ito sa kalangitan na kasing bilis ng kidlat. Kumikislap ang espada at malakas nitong itinaboy palayo ang singsing. Sa oras na iyon, si Severin at si Zia na lamang ang natira sa lugar na iyon. Pareho silang nakalutang sa himpapawid habang inilalabas ang hininga ng isang Paragon. Hinahampas ng hangin ang kanilang buhok. Dahil hindi umubra ang atake, muling ipinatawag ni Zia ang singsing pabalik sa kanyang kamay. Tinitigan niya si Severin. Severin, naiintindihan ko na bastos ang ginawa namin. Payagan mo sana akong humingi ng paumanhin sa iyo. Sinusubukan niyang magpalipas ng oras hanggat maaari upang makalabas si Sean at makahingi ng tulong. Pagkatapos noon, magpapadala ang pamilya ng kanilang pinakamalalakas na cultivator upang iligtas sila. Naniniwala siyang wala ng laban si Severin kapag nangyari iyon. Sa isip na iyon, mabilis siyang nag-isip ng iba pang paraan upang mas lalo pang makakuha ng oras. Gusto mo akong hinga ng paumanhin ngayon? Sayang pero huli na ang lahat para dyan, sagot ni Severin nang may paghamak. Halata ang ginagawa ni Zia at hindi ito kinagat ni Severin. Nadismaya si Zia nang hindi gumana ang kanyang plano. Malungkot niyang sinabi, pag-isipan mong mabuti. Gusto mo ba talagang maging kaaway ng pamilyang Gar? Alam mo bang may mga Royal Paragon Cultivator ang aming pamilya? Kapag namatay kami ni Sean dito ngayon, siguradong pupunta ang pinuno ng pamilya sa Grande Uno Sect para hanapin ka. Sa tingin mo ba mapoprotektahan ka ni Oscar? Sa kabila ng banta, ngumiti si Severin at tumango, oo, may punto ka riyan. Kaya nga nagpasya akong patayin kayong lahat upang hindi malaman ng inyong pamilya kung sino ang pumatay. Tama ba? Dahil doon, labis na nagalit si Zia. Habang babuka pa lamang ang kanyang bibig upang sawayin si Severin, biglang nagsimulang mabaluktot ang espasyo sa paligid nila. Sinundan ito ng paglitaw ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Pagtingin niya, nakita niya ang isang bundok na kasinlaki ng palad sa kamay ni Severin. Naglalaman ito ng napakataas na antas ng sky soil energy na marahas na pumuputol sa espasyo sa paligid nila at lumilikha ng maraming itim na butas. Elite quality na espiritual na sandata ba iyan? Nanginginig na sambit ni Zia habang nararamdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan ng bundok. Walang pag-aalinlangan, tumakas siya na kasing bilis ng liwanag. Nang makita iyon ni Severin, agad niyang inihagis ang bundok patungo sa direksyon na tinatakbuhan ni Zia. Biglang lumaki ang bundok at bumagsak mula sa langit. Natarante si Zia at nakaramdam ng matinding kaba dahil alam niyang nasa matinding panganib siya. Ang init na dulot ng pagbagsak ng bundok ay napakabangis na nararamdaman niya ito kahit malayo pa ang bundok. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at ang huling natitirang kapangyarihan ng kanyang katawan upang pabilisin ang kanyang paglipad, umaasang makakatakas siya. Ngunit mas lalo pang bumilis ang pagbagsak ng bundok at tuluyang tumama sa kanya na may kasabay na napakalakas na ingay. Boom! Hindi yun ang huling salitang nasabi ni Zia habang pumutok ang kanyang katawan sa kalagitnaan ng ere. Sa kabila nito, patuloy pa ring bumagsak ang Flameless Pinnacle at malakas na tumama sa lupa. Matinding yumanig ang paligid na parang may lindol. Napakabigat ng puwersa nito kaya lumikha ito ng isang napakalaking hukay kung saan bumulwak ang lava mula sa lupa kasabay ng makapal na itim na usok. Wala na si Zia kahit saan. Napakalakas ng atakeng iyon kaya wala man lang naiwan na buo sa kanyang katawan. Ang Flameless Pinnacle ay nakapatong sa ibabaw ng hukay, mukhang napakaganda at tila banal. Pagkatapos noon, ginamit ni Severin ang kanyang Divine Sense upang tiyakin kung buhay pa si Zia. Nang makumpirma niyang wala na ang buhay ni Zia sa mundong ito, ngumisi siya at muling kinuha ang Flameless Pinnacle. Sa totoo lang, binigyan niya ng pagkakataon si Zia na magsalita upang lihim niyang ma-activate ang Flameless Pinnacle. Kung nais niyang patayin ang lahat, kailangan niyang masigurong mapapatay muna niya si Zia sa isang atake lamang. Nang mawala na si Zia, wala nang laban ang natitirang mga tao. Tumingin si Severin sa direksyon ni Sean at ng iba pa.
Pagkatapos ay pinabilis niya ang kanyang paglipad upang maabutan sila. Napakabilis ng kanyang galaw kaya ilang segundo lamang ay naabutan na niya ang grupo. Si Sean, na pilit na tinatakasan ang lugar, ay napansing papalapit na si Severin. Dahil sa matinding takot, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang pabilisin ang kanyang paglipad. Parang isang palaso ang kanyang galaw at may mga sonic blast na sumabog sa paligid. Ngunit wala rin itong silbi. Napangisi si Severin. Akala mo ba may mababago pa iyan? Si Sean ay isa lamang level 9 Supreme Saint. Kahit gamitin pa niya ang lahat ng kanyang lakas, hinding-hindi siya magiging sapat na mabilis upang makatakas kay Severin. Nang tuluyan ng lumiit ang distansya, inutusan ni Severin ang Scarlet Sky Sword na magpakawala ng ilang sword beam patungo sa iba. Lubhang kinilabutan si Sean nang makita ang kanyang mga kasama na isa-isang bumabagsak matapos tamaan ng mga sword beam. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan sigaw ni Sean nang may kaba habang tinatanggap ang katotohanang hindi siya sapat na mabilis upang makaligtas sa sitwasyong iyon. Nanatiling kalmado si Severin. Bigla, lumitaw siya sa likuran ni Sean habang hawak ang Scarlet Sky Sword. Nanginginig si Sean sa matinding takot nang malaman niyang isang braso na lamang ang layo ni Severin sa kanya. Para bang unti-unti nang gumagapang ang kamatayan palapit sa kanya. Sa sumunod na sandali, iniwinasiwas ni Severin ang kanyang espada kay Sean. Isang sword beam ang tumama sa likod ni Sean at winasak ang kanyang kasuotan. Sa mismong sandaling iyon, nagdilim ang kanyang paningin. Ramdam din niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang lalamunan. Malinaw na ang atakeng iyon ay labis siyang napinsala kaya hindi na niya kayang manatili sa parehong taas ng paglipad. Upang mailigtas ang sarili, sumigaw siya, "Kapag pinatawad mo ang buhay ko ngayon sasabihin ko sa iyo ang isang lihim tungkol sa Fierce Beast Mountain." Dahil dito, hindi itinuloy ni Severin ang planong atake. Bago pa mangyari ito, nagtaka rin siya kung gaano kakakaiba na nagtagpo sila ng pamilyang Gar sa bulubunduking ito na napakalawak. Ngayon na pinag-isipan niya, mukhang may hinahanap talaga ang pamilyang Gar nang makasalubong niya sila. Tinanong ni Severin, "Anong lihim?" Labis na natuwa si Sean nang makita niyang interesado si Severin. "Sasabihin ko lamang kung mangangako kang palalayain mo ako." "Kung ganoon kalimutan mo na iyon," pangungutya ni Severin. Biglang umalangaw ang Scarlet Sky Sword na may matalim na ugong na tila kayang pumutol ng laman. Lalong tumindi ang antas ng sword wheel nito. Nagulat si Sean. "Huwag, sasabihin ko na ngayon." Ayon sa impormasyong nakalap ng aking mga ninuno, mayroong isang relikya ng isang masamang practitioner mula pa sa sinaunang panahon dito. May bahagi ng braso ng Chaotic Evil Practitioner sa mga sinaunang guho. Ibinunyag ni Sean, "Maaari mong kunin ang braso ng Chaotic Evil Practitioner basta't palayain mo ako." Matapos marinig iyon, kumunat ang noo ni Severin. Alam niyang may relikya ng isang masamang practitioner mula sa sinaunang panahon sa kabundukang ito dahil dito isinilang ang apoy ng siyam na multo. Ngunit hindi niya alam na may bahagi rin ng braso ng Chaotic Evil Practitioner sa relikya. Isang malaking sorpresa ang impormasyong ito. Ayon sa kanyang alaala, ang braso ng Chaotic Evil Practitioner ay isang napakalakas na kakayahan mula sa Sacred Land of Evil Practitioner. Kapag natutunan ng isang tao ang kakayahang iyon, magkakaroon siya ng kapangyarihang agawin ang attainment base ng kanyang kalaban. Isang napakasama at mapang-angkin na uri ng kakayahan. Naisip ni Severin na tila hindi ganoon kasimple ang relikya gaya ng inaakala niya. Pagkatapos nito, pinalakas niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa espada at bumuo ng isang sword beam. "Severin, paano mo nagawang sirain ang iyong salita?" Matapos kung ibunyag ang lihim sigaw ni Sean nang may takot nang makita ang paparating na sword beam. Mabilis niyang inilabas ang kanyang espiritual na sandatang panangga upang salagin ang atake. Isinuksok ni Severin ang kanyang daliri sa tainga at walang pakialam na sinabi, "Kailan ba ako nangako sa iyo?" Namula sa galit ang mukha ni Sean nang maalala niyang ibinunyag niya ang lihim ng hindi man lang tinitiyak kung pumayag si Severin sa alok. "Ikaw." Habang magtatangka pa sana siyang magbigay ng panibagong alok, bigla siyang napahinto at pumangit ang anyo ng kanyang mukha. Hindi niya namalayang nasa likuran na niya ang Scarlet Sky Sword. Ang matalim na talim nito ay bumaon sa kanyang katawan mula sa likod na may napakalakas na puwersa.
Napinsala ng kapangyarihan ang kanyang mga laman loob at ang kanyang primal spirit. Sa pagtingin sa patay na katawan ni Sean, ipinatawag ni Severin pabalik sa kanyang kamay ang Scarlet Sky Sword. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang kunin ang storage ring ni Sean. Pagkatapos noon, sinuri niya ang buong lugar gamit ang kanyang divine sense upang tiyakin kung may nakatakas pang miyembro ng pamilyang Gar. Nang makasiguro, bumalik siya sa pinanggalingan niya. Samantala, ilang libong milya ang layo mula sa Fierce Beast Mountain, may isang abalang lungsod. Pininturahan ng kulay ginto ang mga bubong ng mga gusali. May mga halijing may ukit upang ipakita ang kadakilaan ng mga istruktura. May aurora na nakahimlay sa kalangitan. Ito ay walang iba kundi ang tirahan ng pamilyang Gar. Sa isang gusali, may isang disipulo na nakaatas na magbantay sa lahat ng soul lantern ng bawat miyembro ng pamilya. Nagulat at nabigla siya nang makita niyang maraming apoy ng soul lantern ang biglang namatay. Kabilang dito sina Sean, Zia, at Hasa, ang mga miyembrong nagtungo sa Fierce Beast Mountain. Bukod pa roon, nabasag din ang kanilang life tag. Alam ng disipulo na may masamang nangyari. Nang mahimasmasan mula sa pagkabigla, mabilis siyang tumakbo palabas. May masamang nangyari. Hindi nagtagal, dumating ang ilang elder at nakita ang mga patay na soul lantern at sirang life tag. Ang pinuno ng pamilya ay nasa edad 50 at isang royal paragon. May mga uban na ang kanyang patilya. Nag-aapoy ang kanyang mga mata habang galit niyang sinabi, "Alamin ninyo kung ano ang nangyari." Kaagad, nahihirapang huminga ang mga disipulo at elder dahil sa nakakatakot na presensyang ibinubuga ng pinuno. Nanginginig din ang kanilang mga katawan ng hindi mapigilan. Opo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2235. Samantala, nakabalik na si Severin sa bangin. Wala siyang kaalam-alam na ang pagkamatay ni Sean, Zia, at ng iba pa ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa pamilyang Gar. Habang lumilipad siya patungo sa mas malalim na bahagi ng bangin, nasalubong niya ang nakalalason na hamog. Napakalawak ng bangin at lalo pang kumapal ang lason na hamog habang siya ay papasok ng papasok. Bigla niyang napansin ang isang pasukan sa matarik na gilid ng lambak. Mukha itong gawa ng tao. Marahil ay matagal na itong naroon dahil tuyo na ang ibabaw nito. May mga bitik at maraming hindi pantay na bahagi dahil sa paglipas ng panahon. Inilabas ni Severin ang kanyang divine sense upang siyasatin ang kuweba. Nang makapasok ang kanyang sense ng ilang talampakan sa loob, bigla itong naharang ng isang boundary formation na pumihil dito na magpatuloy pa. Tinaas niya ang kanyang kilay at naisip niya na tiyak na mayroong bagay sa loob. Wala siyang ibang magawa kaya itinaas niya ang kanyang palad at ginamit ang espiritual na enerhiya upang magliyab ang isang fireball na kasinlaki ng palad. Pagkatapos ay pumasok siya sa kuweba ng alerto. Sa magkabilang panig ng lagusan, mayroong maraming kalansay. Ang mapuputing buto ay kumikislap ng maliwanag sa liwanag ng fireball. Mukhang may ilang hanay ng mga kalansay na may manipis na malagel na sapin kaya nagmumukha silang bahagyang malinaw. Sa katunayan, nakita rin ni Severin ang dalawang hanay ng gintong kalansay na nakahandusay sa lupa. Walang duda na ang dalawang iyon ay dating mga paragon. Kapag ang isang cultivator ay naging paragon, dumaraan ang kanyang katawan sa isang bagong pagbabago kung saan ang kanyang dugo ay nagiging tila lava mula sa bulkan at ang kulay ng kanyang mga buto ay nagiging ginto. Kapag natapos ang pagbabagong ito, saka pa lamang tunay na nagiging paragon ang isang cultivator. Batay sa antas ng pagkasira ng mga kalansay, malinaw na naroon na ang mga ito ng mahigit 1,000 taon. Dahil dito, lalo pang naging maingat si Severin at hindi siya nang ahas na magpakampante. Inilabas niya ang kanyang divine sense upang bantayan ang paligid sakaling may biglaang panganib. Pagkalipas ng ilang hakbang, narating niya ang boundary formation. Nang suriin niya ito, napagtanto niyang madali lamang itong sirain. Malamang ay mahigit 10,000 taon na itong naroon at hindi na gumagana ng maayos. Hindi na siya nagsayang ng oras. Tinipon niya ang kanyang lakas sa palad at malakas na hinampas ang formation. Matapos ang isang maikling panginginig, nabasag ang formation at nagkawatak-watek na parang libo-libong piraso ng salamin,
na tuluyang naglantad sa loob ng kuweba. Natuwa si Severin sa kanyang nakita. Bigla, may narinig siyang galit na ungol mula sa loob ng kuweba. Sinundan ito ng kakaibang presensya at matinis na huni. "Hindi ako matatakot dyan," sigaw niya. Isang kisap ng liwanag ang lumitaw at lumipad palabas mula sa kanyang kamay ang Scarlet Sky Sword patungo sa loob ng kuweba. Lumipad ito hanggang sa bumangga sa isang bagay at lumikha ng malakas na sulyap ng liwanag, saka tumalbog pabalik kay Severin. Nagulat si Severin sa kinalabasan. Sa pagkakataong ito, naglipat siya ng napakalaking dami ng espiritual na enerhiya sa espada. "Liwanagan mo," sigaw niya. Biglang nagliwanag ng husto ang Scarlet Sky Sword na parang sumisikat na araw. Ang gininto ang sinag ay bumaril papasok sa kuweba at tinanglawan ang kadiliman. Sa tulong ng gininto ang liwanag, malinaw nang nakita ni Severin ang loob ng kuweba. May isang hanay ng mga kalansay na halos 3 talampakan ang taas. Ngunit ang mga iyon ay hindi ordinaryong kalansay. Sa halip, para silang gawa sa kristal dahil malinaw at transparent ang anyo nila. Gayunpaman, kasing tigas sila ng diamante. Alam ito ni Severin dahil ni hindi man lang nag-iwan ng bakas ang Scarlet Sky Sword sa mga kalansay kanina. Nang mas lumapit ang gininto ang sinag sa mga ito, may kakaibang pangyayaring naganap. Nagliyab ang apoy sa loob ng hangkag na mga mata ng mga kalansay. Napakakatakot ng itsura nila, na parang eksena sa isang horror na pelikula. Pagkatapos nito, sabay-sabay na itinaas ng mga kalansay ang kanilang mga braso at nagsimulang lumabas ang itim na usok mula sa kanilang mga katawan. Ang itim na usok ay umakyat sa hangin at bumuo ng kakaibang hugis ng mga tao. Nagpakawala ng mapanukso at nakakatakot na halakhak ang mga kalansay. Lumipad ang Scarlet Sky Sword at dumaan lamang sa maitim na usok na hugis tao bago bumaon sa pader ng kuweba. Sa puntong iyon, napagtanto ni Severin na mas malalakas ang mga kalansay kaysa sa inaakala niya dahil muli na namang nabigo ang espada na magdulot ng anumang pinsala sa mga ito. "Tulad ng inaasahan ko, mayroong talagang mali sa lugar na ito," bulong niya sa sarili. Pagkatapos nito, ipinatawag niya ang Dark Gold Bell at pinalutang ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Nang mapansin ng maitim na usok na hugis tao si Severin, naglabas sila ng nakakakilabot na huni at sabay-sabay na sumugod sa kanya. Napuno ang hangin ng masangsang na amoy na kahawig ng nabubulok na karne. Nakakadiri ito hanggang sa muntik ng masuka si Severin. Habang unti-unting lumalapit at pumapalibot sa kanya ang maitim na usok, bigla niyang pinakawalan ang kanyang lakas habang itinaas ang kanyang kamao. Nagliwanag ang kanyang kamao na parang araw habang inilunsad niya ang True Sun Fist. Isinugod niya ang isang suntok pasulong at lumikha ng isang malakas na sonic blast na kayang baluktutin ang espasyo sa kanyang harapan. Umuga ang lupa at naglabas ng masakit na sigaw ang maitim na usok na hugis tao bago tuluyang maglaho at matunaw sa hangin. Natuwa si Severin nang mapagtanto niyang epektibo ang True Sun Fist. Mula roon, agad niyang naisip na ang mga usok na iyon ay natatakot sa sikat ng araw. Nang matutunan niya noon ang True Sun Fist, napagtanto niyang kailangan niyang sumipsip ng sikat ng araw tuwing pagsikat ng araw upang mailabas ang buong lakas ng kakayahan. Dahil dito, hindi na siya nag-atubili at patuloy na ginamit ang True Sun Fist upang liwanagan ang buong kuweba. Paminsan-minsan, ang mga maitim na usok na hugis tao ay naglalabas ng masakit na ungol bago tuluyang maglaho. Nang matakot ang natitirang mga maitim na usok, mabilis silang bumalik sa mga kalansay. Bigla, nabuhay ang mga kalansay at nagsimulang umatake kay Severin. "Oh, isang sorpresa pala," may isip sila. Nagulat si Severin sa kanyang natuklasan. Nang hindi na nag-isip pa, pinuno niya ng kapangyarihan ng langit at lupa ang espada at inatake ang mga kalansay. Nagbanggaan ang matalim na talam at ang mga kalansay, at tuluyang nadurog ang mga ito hanggang maging abo. Nang mawala ang kanilang mga pinaghahawakang katawan, umalis ang maitim na usok sa mga kalansay at nagsimulang magpalipad-lipad sa loob ng kuweba na tila naghahanap ng paraan upang makatakas. Hindi sila hinayaang makaligtas ni Severin. Hinabol niya ang mga ito at ginamit muli ang True Sun Fist upang tuluyang lipulin sila. Matapos ang sunod-sunod na pagsabog, wala nang natirang maitim na usok na hugis tao sa loob ng kuweba.
Matapos tapusin ang panganib, saka lamang nagkaroon ng pagkakataon si Severin na pagmasdan ng maigi ang kuweba. Isa itong napakalawak na kuweba. Mas tama sigurong tawagin itong isang libingang nasa ilalim ng lupa. Sa kasalukuyan, ang kinalalagyan ni Severin ay tila pasukan ng isang madilim na libingan. May maraming berdeng apoy na nagliliyab sa paligid nito. Napakakakaiba ng itsura at naisip ni Severin na ganito marahil ang hitsura ng impyerno. Sa mas malayong bahagi, may isang altar na may maraming nakasulat na rune na nakabitin mula sa kisame. Bukod doon, may mga balat ng tao at mga bunguring nakasabit. Malaki ang posibilidad na ang mga rune ang nagbibigay ng kapangyarihan sa altar upang sumipsip ng lakas ng langit at lupa sa paligid nito, na dahilan upang maging lubhang hindi matatag ang espasyo sa paligid ng altar. Lin Tiek, sigurado akong nasa tamang lugar ako. Ito ang dating teritoryo ng masamang practitioner. Napakakatakot ng lugar na ito, mura ni Severin habang patungo siya sa madilim na libingan. Huminto si Severin nang marating niya ang pasukan ng madilim na libingan. Upang maiwasan ang anumang panganib, nagpasya muna siyang siyasatin ang loob ng libingan gamit ang kanyang divine sense. Habang sinusuri niya ang paligid, napagtanto niyang tila wala ng panganib sa loob dahil isang kalansay lamang ang kanyang nakita na nakahandusay sa lupa. Dahil walang nakikitang banta, nakapasok siya sa madilim na libingan ng walang takot. Sa loob ng libingan ay may isang gintong kalansay na nakaupo ng nakakrus ang mga binti sa ibabaw ng isang unan. Nakasuot ito ng lilang kasuotan na may gintong gilid. Sa paglipas ng panahon, tuluyan nang natuyo ang gintong kalansay. Kahit gaano ka pa kalakas noong nabubuhay ka, hindi pa rin kayang talunin ng katawan o ng mga buto ang panahon matapos ang kamatayan, buntong hininga ni Severin habang papasok sa libingan. Pagkatapos nito, ginamit niya ang kanyang divine sense upang suriin ang kalansay at natuklasan niyang may gintong token sa bulsa nito. Kasing laki lamang ito ng palad at may nakaukit na bungo sa harap. Sa likod ng token, may nakaukit na mga salitang Wicked Tribe. Labis na nagulat si Severin. Diyos ko, ang taong ito ay miyembro ng Wicked Tribe na isip niya. Ang Wicked Tribe ay itinatag sa Lasbonerkat. Kilala ito sa iba't ibang uri ng masasamang mahika. Katulad ng kasikatan nito ang Yellow Ghost Tribe mula sa season. Ang dalawang ito ang itinuturing na pinakakilalang organisasyon ng mga masamang practitioner sa kasaysayan. Lahat ng miyembro nila ay mga evil practitioner na nagsasanay ng itim na mahika gaya ng paggawa ng mga zombie mula sa patay na tao, pagkontrol ng isipan, at iba pa. Kadalasan, madaling nalilinlang ang mga cultivator at nahuhulog sa kanilang mga patibong dahil sa itim na mahika. Walang partikular na kinakailangan upang sumali sa tribo. Kahit ang pinakamahinang cultivator ay maaaring maging prodigy sa tribo basta't siya ang huling mabubuhay sa labanan para sa kaligtasan. Dahil sa kanilang itim na mahika at masasamang gawain, kinamuhian ng marami ang mga miyembro ng dalawang tribo. 10,000 taon na ang nakalilipas, sumiklab ang isang digmaan sa pagitan ng mga cultivator at mga evil practitioner. Dahil sa digmaang iyon, nagawang tumayo ng matatag ang Grundy Uno sect sa loob ng maraming taon. Sa wakas, napagtanto ni Severin kung ano talaga ang anyo ng maitim na usok na hugis tao. Bumantong hininga siya nang maisip ang mga kalansay sa labas ng libingan. Ang evil practitioner ay talagang masama. Talagang hinubere niya ng kaluluwa ang mga taong iyon at ginawang mga halimaw na parang multo upang bantayan ang kuweba. Nagtaka siya noon kung bakit nakakapag-isip ang mga maitim na usok at nakakagawa ng tamang taktika upang umatake. Ngayon, nakuha na niya ang sagot. Ang mga iyon ay hindi basta usok kundi ang mga kaluluwa ng mga cultivator na aksidenteng nakapasok sa kuweba. Matapos silang mapatay ng formation, inagaw ng evil practitioner ang kanilang mga kaluluwa at ginawang maitim na usok na kanyang natalo kanina. Sa paglipas ng panahon, hamina na ang formation ng kuweba. At nang mamatay ang evil practitioner, nawala ng amo ang mga kaluluwa. Nagpatuloy si Severin sa pagsisiyasat sa loob ng libingan at napansin niyang may isang jade plaque sa ilalim ng unan. Kumikislap pa rin ito ng maliwanag, patunay na hindi pa nawawala ang kapangyarihan nito sa kabila ng paglipas ng panahon. Upang makasiguro, ginamit ni Severin ang kanyang divine sense upang suriin ang jade plaque. Maya-maya, iminulat niya ang kanyang mga mata at malalim na huminga.
Isang prodigy ng Wicked Tribe. Ang Wicked Spell. Ang Jade Plaque ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng gintong kalansay at pati na rin ng gabay kung paano matutunan ang Wicked Spell. Doon nalaman ni Severin na ang pangalan ng gintong kalansay ay Ansen Kuvams. Umalis ito sa Las Bonercat at nagtungo sa South Sky upang pamahalaan ang sangay ng Wicked Tribe. Gayunman, hinabol siya ng mga cultivator mula sa Midland. Sa huli, nagtago siya sa libingang ito at doon na namatay. Matapos basahin ang gabay, muling huminga ng malalim si Severin. Hindi katakatakang kinasusuklaman ng lahat ang itim na mahika. Ang Wicked Spell ang pinakamalakas na itim na mahika ng Wicked Tribe. Ayon sa Jade Plaque, kailangan uminom ng dugo ng hindi bababa sa 10,000 cultivator upang magamit ang spell. At iyon ay para lamang sa panimulang antas. Upang umabot sa antas ng eksperto at mabago ang katawan tungo sa chaotic devil body, kinakailangan namang sumipsip ng hangin ng kasamaan. Kapag umabot na ang evil practitioner sa antas ng eksperto at nagkaroon ng chaotic devil body, kaya niyang muling buhayin ang sarili mula sa isang patak ng dugo at muling patubuin ang kanyang mga bahagi ng katawan o mga laman loob. Walang tao o nilalang sa langit ang makakatalo sa chaotic devil body, dahil kahit isang patak lang ng dugo ay sapat na upang muling mabuhay. Kung ikukumpara sa The Book of True Void Enlightenment na hawak ni Severin o sa Grundy Uno Treasured Notes, mas malakas ang Wicked Spell. Hindi pa ito nangangailangan ng espesyal na kondisyon. Kahit sino ay madaling matutunan ang Wicked Spell. Kapag umabot sa antas ng eksperto, magkakaroon ng isang tao ng lakas na kapantay ng isang henyo na may divine constitution. Matapos basahin ni Severin ang lahat, mabilis niyang itinago ang Jade Plaque sa kanyang storage ring. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang Wicked Spell ay isang masamang salamangka. Madali itong matutunan at tinuturuan din ang nagsasanay ng maraming paraan ng pagtakas sa oras ng emergency o sitwasyong nagbabanta sa buhay, pati na rin ang iba't ibang masasamang teknik at salamangka. Sa totoo lang, habang mas natutunan ni Severin ang tungkol sa salamangka, mas lalo siyang natutuksong pag-aralan ito. Ngunit pinigilan niya ang pagnanasang iyon gamit ang kanyang matibay na isipan. Tunay ngang napakalakas ng Wicked Spell. Gayunpaman, alam ni Severin na kapag natutunan niya ito, unti-unti siyang mahuhumaling sa black magic at magiging isang evil practitioner. Dahil dito, agad niyang nilisan ang libingan at nagtungo sa altar. Ayon sa impormasyong nakuha niya, ang Fire of Nine Ghosts ay inilalagay sa gitna ng altar. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang isang asul na apoy na naglalagablab sa gitna nito, at siya ay labis na natuwa. Ang Fire of Nine Ghosts ay umiiral lamang sa mga lugar na may mataas na antas ng Air of Wickedness. Mayroon itong pambihirang epekto sa pagkontrol sa Divine Soul ng isang tao. Ang mga Divine Soul ng mga cultivator na hindi pa umaabot sa Paragon Stage at hindi pa nagiging Solar Spirit ang kanilang Primal Spirit ay mas madaling masugatan. Lalo na kapag inatake ng Fire of Nine Ghosts. Ang pinsalang dulot nito ay mas malakas pa kaysa sa Soul Devouring Nail na ginamit ni Tobias. Lumakad si Severin pasulong at itinaas ang kanyang kamay. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagtipon sa paligid niya. Ang bawat selula ng kanyang katawan ay nagliwanag at walang tigil na sumisipsip ng lakas ng langit at lupa. Maya-maya, ang kanyang espiritual na enerhiya ay bumuo ng isang di nakikitang kamay na ginamit niya upang sunggaban ang Fire of Nine Ghosts. Sa sandaling mahawakan niya ito, agad nitong sinunog ang kanyang primal spirit. Sa loob lamang ng isang segundo, nabalot si Severin ng asul na apoy. Kahit isa na siyang Paragon at ang kanyang Divine Soul ay dumaan na sa isang dakilang pagbabago, nakaramdam pa rin siya ng matinding sakit na parang libu-libong karayom ang tumutusok sa kanya. Mabilis niyang ginamit ang Lotus Wildfire spell at sumigaw ng tigil. Ang Lotus Wildfire ay isang fire combat technique na nilikha ni Wildfire. May kakayahan nitong kontrolin ang lahat ng uri ng apoy. Unti-unti, ang apoy na bumabalot kay Severin ay napawi, at ang Fire of Nine Ghosts ay lumiit hanggang sa kasing laki na lamang ng hinlalaki. Sa sandaling iyon, agad na minarkahan ni Severin ang Fire of Nine Ghosts gamit ang kanyang espiritual na enerhiya.
Pagkatapos, sinunod niya ang gabay ng Lotus Wildfire at inilagay ang Fire of Nine Ghosts sa kanyang energy center. Makalipas ang kalahating oras, pawis na pawis ang noo ni Severin. Mariin siyang huminga. Hindi nasayang ang kanyang pagsisikap dahil tuluyan na niyang napaamo at ganap nang nakontrol ang Fire of Nine Ghosts. Nang silipin niya ang kanyang energy center, nakita niyang ang Fire of Nine Ghosts ay lumulutang sa himpapawid kasama ang Chaotic Sword Shadow. Labis siyang nasiyahan sa kanyang sarili. Oo, nakuha ko na ang Fire of Nine Ghosts. Isang hakbang na lang at aabot na ako sa antas ng eksperto ng True Sun Fist. Nang matapos ang lahat, naglaan muna siya ng oras upang magpahinga. Maya-maya, tumalon siya sa himpapawid at ipinagpatuloy ang paggalugad sa iba pang bahagi ng kuweba. Ayon kay Sean, naroon din sa kuweba ang Chaotic Evil Practitioner's Arm. Bagamat wala itong silbi kay Severin, isa itong napakahalagang bagay. Ang Chaotic Evil Practitioner's Arm ay maaari lamang malikha ng mga henyo mula sa Wicked Tribe at Yellow Ghost Tribe. Kung matagpuan ito ni Severin, maaari niya itong ipagbili o ipagpalit sa maraming ikapitong antas o ikawalong antas na mga alchemical peel. Dahil dito, hindi niya palalagpasin ang pagkakataong kumita ng malaking yaman. Habang nasa ere siya, pinakawalan niya ang kanyang divine sense upang magsiyasat sa paligid. Kasabay nito, lumikha rin siya ng isang bowl ang apoy at hinawakan ito sa kanyang kamay. Napawi ang kadiliman ng magbigay ang apoy ng liwanag na kailangan ni Severin upang makita ang loob ng kuweba. Gaya ng nabanggit kanina, napakalawak ng kuweba. Bukod sa altar, maraming gusali ang nakapalibot sa libingan, at ang altar ang nasa gitna. Hindi nagtagal, naramdaman ng kanyang divine sense ang isang hadlang malapit sa isang gusali na hindi kalayuan. Ibig sabihin nito ay mayroong formation. Kung kinakailangang protektahan ng formation ang isang gusali, posibleng may kayamanang kailangang bantayan sa loob nito. Ito ang libingan ni Anson Kuvangs, ang henyo ng Wicked Tribe. Nang siya ay pumanaw, maaaring isa siyang ikapitong o ikawalong antas na Paragon. Tiyak na nakapangalap siya ng maraming kayamanan sa kanyang storage ring noong nabubuhay. Sapat na yon upang mamuhay ng marangya ang isang cultivator. Gayunman, walang natagpo ang storage ring o anumang kayamanan si Severin nang makita niya si Anson. Ibig sabihin, ang mga kayamanan ni Anson ay dapat na nakatago sa ibang lugar. Umiling si Severin at lumipad patungo sa gusali. Pagdating niya sa pasukan, isang halijing bughaw na liwanag ang biglang bumagsak mula sa langit at tumama ilang milya ang layo mula sa kanya. Sinabi ng kanyang sixth sense na ang haligi ng liwanag ay lubhang mapanganib. Kahit sa kasalukuyan niyang antas, pakiramdam niya ay may isang bagay na tumutok sa kanya. May hindi tama, delikado ang lugar na ito. Kailangan kong mag-ingat, sabi niya sa sarili. Agad niyang ipinatawag ang Dark Gold Bell at inilagay ito sa ibabaw ng kanyang ulo bilang panangga. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakaramdam ng sapat na seguridad. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at ginamit ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa mula sa kanyang energy center upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag. Noon lamang siya nakaramdam ng kaunting kapanatagan. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng isang suntok. Ang kanyang kamao ay tila isang araw. Gamit ang kanyang matibay na katawan, inatake niya ang haligi ng liwanag gamit ang purong lakas. Saglit na kumislap ang haligi matapos ang atake, at iyon na ang lahat. Bukod sa bahagyang pagliwanag ng kulay nito, walang anumang pinsalang na idulot ang kanyang atake. Lubhang nagulat si Severin nang makita niyang walang epekto ang kanyang suntok sa haligi ng liwanag. Inakala niya na hamina na ang lakas ng formation matapos ang napakaraming taon. Ngunit ang resulta ay talagang nakagugulat. Paano nanatiling napakalakas ng isang formation matapos ang napakahabang panahon? Paano nito nakayanang saluhin ang kanyang atake? Ang kanyang katawan at lakas ay matagal nang lumampas sa maraming cultivator na kapantay ng kanyang antas. Kabanata 2240. Wala kahit isang gasgas sa formation matapos ang kanyang atake. Sa puntong ito, alam niya na mas malakas ang formation kaysa sa kanyang inakala. Dahil dito, ipinatawag niya ang Scarlet Sky Sword. Kumikislap ang espada habang iniurong ni Severin. Ang matalim na sword wheel ay kumalat sa buong kuweba.
Maraming enerhiya ang lumipad mula sa espada na parang mga bowl ang apoy at tumama sa haligi ng liwanag. Ang tunog ng mga pagsabog ay kasing lakas ng kulog. Ang hangin mula sa afterwave ay tumangay sa buhangin mula sa lupa. Nang magkaroon siya ng malinaw na paningin, napansin niya na nakalikha siya ng bitik sa haligi ng liwanag sa pagkakataong ito. Nawala ang kanyang kaba nang malaman niyang epektibo ang atake. Hindi nag-aksaya ng oras, agad siyang naglunsad ng karagdagang atake. Maraming enerhiya ng espada ang inihagis sa haligi ng liwanag upang makapinsala pa. Sa huli, hindi na kinaya ng formation ang atake ni Severin at bumagsak. Pagkatapos noon, ipinakalat niya ang kanyang divine sense upang tingnan ang sitwasyon sa loob ng gusali. Napansin niya na may dalawang display cabinets sa gitna ng gusali. Parehong protektado ng formation na kahalintulad ng napinsala niyang formation kanina. Tinutulungan din ng haligi ng liwanag na protektahan ang mga bagay mula sa pagkasira dahil sa paglipas ng panahon. Tiningnan ni Severin ang unang display cabinet na may nakadisplay na Dharm arm. Ang braso ay naglalabas ng maraming malevolent energy na nagdudulot ng hindi matatag na espasyo sa paligid nito. Iyan mismo ang chaotic evil practitioner's arm na hinahanap ni Severin. Pagkatapos, tumingin siya sa ikalawang display cabinet. Isang berdeng jade pendant ang nakalock sa loob. May mga ancient na inscription ito at naglalabas ng principles of law. Hindi kailangan ng henyo upang malaman na isa rin itong kayamanan. Pagkatapos, ginamit ni Severin ang kanyang divine sense upang magsiyasat ng posibleng panganib. Nang matiyak na ligtas, pumasok siya sa gusali ng walang takot. Tumayo siya sa harap ng display cabinet. Naglabas ang kanyang mga palad ng spiritual energy upang bumuo ng isang higanteng kamay na sumira sa formation na nagbabantay sa mga bagay. Nang mabasag ang formation, kinuha niya ang mga item. Malamig ang jade pendant nang hawakan niya. Napansin niya ang mga salita na nakaukit sa likod nito at agad niyang naunawaan ang kahulugan. Teleportation sleep. Huminga siya ng malalim at mahigpit na hinawakan ang jade pendant. Ito ang teleportation sleep. Ginagawa nito ang eksaktong tinutukoy ng pangalan, na maaaring buksan ang espasyo at mailipat ang isang tao ng ilang libong milya. Gayunpaman, kinakailangan ng isang paragon ng maraming taon at lakas upang lumikha ng isang teleportation sleep. Isang kayamanang pinapangarap ng bawat paragon sa Blue Realm na maibigay sa kanilang pamilya upang magamit sa oras ng panganib sa buhay. Kinakailangan lamang itong sirain, at kahit ano pa ang sitwasyon ng tao, sila ay may lilipat agad. Dahil sa natatanging katangian na ito, ang teleportation sleep ay isang napakahalagang kayamanan. Kahit na mayroon kang lahat ng pera sa mundo, hindi nito ginagarantiya na mabibili mo ito. Walang paragon ang mag-aaksaya ng maraming taon at enerhiya upang lumikha ng teleportation sleep para lamang ipagbili. Talagang nagulat si Severin nang matagpuan niya ang teleportation sleep sa lugar na ito. Agad niyang sinuri ito gamit ang kanyang divine sense. Pagkalipas ng ilang hinga, isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Gumagana pa ang teleportation sleep na ito.